Now guys, for our next topic in plane trigonometry, we will now discuss the properties of triangle. So some of these formulas are actually learned na kay geometry. Pero sabi nga natin, since trigonometry is the measurement of triangles, so kaya sinama ko na rin siya dito. So first property of triangle is its perimeter. So when we say perimeter, it is the sum of the sides ng ating triangle. For example, if we have this triangle, so regardless kung anong klase siya ng triangle, let's say this is side A, this is side B, and this is side C. If we want to get the perimeter of this triangle, so we just add yung length ng bawat side ng ating triangle. So that's the perimeter. Next property is yung ating area. So pagdating dito kay area, meron tayong iba't ibang formula na pwedeng gamitin na nakadepende kung ano man yung given na value or ano yung given na dimension or perhaps angle ng triangle natin. So dito sa ating formula ng area, it is yung formula para ma-solve yung area kapag given si base and height. Now, for example, ito yung triangle naman natin. Now, take note dito kay height. So, ito yun. Now, the relationship of the base times height, yun kasi yung pinagmumultiply natin dito, no? So, ang pinaka-relationship nila, dapat yung height na i-consider nyo ay perpendicular dun sa isang side. So, kapag ganun yung case, sa kanya lang magagamit yung ating formula na 1/2 base times height. Meron kasi mga instances na medyo mukhang perpendicular sila, no? Pero hindi. So, you need to make sure din na yung mako-consider nyong height ay talagang perpendicular sa isang side ng ating triangle. So, pwede rin naman ang version na gamitin nyo, let's say, merong height. So, ito naman ay perpendicular, let's say, dito. So, yun is yun yung imumultiply nyo. Kasi ito yun, say, h. So, another h, ito naman, yung imumultiply natin. So, let's say this is side A. So, kapag ganyan naman yung case, so you have 1/2 a times h. Basta ang sabi ko nga, so regardless kung anong side ng triangle ang i-consider ninyo, basta yung i-multiply nyong height ay perpendicular dun sa side na yan. Next formula for area, ito naman ay kapag given si two sides and the included angle. So this one, kilala din siya dun sa pangalan na scissors formula. Kasi mukhang scissors, no? Mukhang gunting yung ating drawing dito ng triangle. So, tinutukoy niyang two sides dyan. So, we have two adjacent sides of the triangle. Let's say, ito yung ating angle theta. Tapos, binigay, let's say, this is side A, this is side B. So, imagine nyo na lang itong side A and side B para siyang yung pinakatalim ng gunting natin. So, take note, yung angle na i-consider nyo is yung angle dun sa pagitan ng side A and side B. Whatever na yun yung given. So, dito, for example naman, this is side C. Tapos, let's say this is angle beta. So, pwede nyo ring compute yung area as 1/2 A times C sine beta. So, pwede rin siya ganyan. So, as long as i-consider nyo yung dalawang sides, i-multiply nyo siya dun sa sine ng angle sa pagitan nila. That's the scissors formula. Next formula, ito naman ay kapag given yung tatlong side ng ating triangle. So, this formula naman is also known as the Heron's formula. Now, for this formula, kailangan natin itong quantity na S. So, basically, si S, tinatawag natin siyang semi-perimeter. So, kung mababalikan natin yung nandoon sa first property natin, sabihin natin doon, si perimeter, ito yung sum ng lahat ng sides ng ating triangle. Now, di ba, for example, meron tayong circle, meron tayong tinatawag na semicircle din. So, yung sa semicircle, siya ay kalahating circle, di ba? So, dito, basically, yung ating semi-perimeter, so kalahating perimeter naman siya. So, itong nasa taas, numerator natin, basically, yan yung perimeter. So, semi-perimeter is perimeter divided by 2.
Now, dito, para ma-compute yung area, so square root of S, quantity ng S minus A, S minus B, and S minus C. Dito yung ABC is still the sides ng ating triangle. And then next, we have the given three angles and one side of the triangle. So, area is equals to A squared sine B sine C over 2 sine A. So, ito na yung tinutukoy natin doon sa previous video natin. Doon sa problem 1 ng ating oblique triangles. So, ito yung formula na doon na ginamit natin. So, this is actually galing lang din naman kay scissors formula. And then, applying yung ating sine law. So, pakita na lang natin. So, drawing muna ako ng triangle dito. Okay. This is vertex A, vertex B, and vertex C. This side A, side B, and side C. So, take note, yung mga vertex natin, yun na rin papangalan natin sa mga interior angles at those vertices. Now, using sine law, sabi natin, we have A over sine A. This is equal to B over sine B. And this is also equal to C over sine C. So, this is sine law natin, no? Now, kung gusto nating mahanap, let's say, itong version na to ng formula na to. So, ang ating area, according kay scissors, di ba, this is 1/2. So, dito, gamit tayo ng angle na A. So, we have 1/2. Sabi si scissors, kay scissors, di ba, dalawang magkatabing side and then included angle. So, gamitin natin si angle A, side B, and side C. Ang area natin, using scissors formula, that's 1/2 B times C times sine A. Now, gamitin natin si sine law para mahanap ano yung equivalent ni B tapos C dito sa ating equation. So, unahin natin. So, using these two. So, A over sine A equal to B over sine B. So, pag nire-arrange natin yun, purahin ko na lang muna siguro ito. So, yan yung unang version. So, kailangan natin extract si B dito. And to do that, kailangan natin i-cross multiply si sine B dun sa kabilang side ng equation. Therefore, si B, pwede natin siyang i-represent as A sine B over sine A. And then, kaya ito iusog ko lang din, no? Pero this is 1/2 BC times sine A. So, pwede na tayong gumamit ng equation na A over sine A equal siya kay C over sine C. So, ito yung tinanggal ko kanina dun sa ating sine law. Ginawa ko ulit na equal siya kay A over sine A. So, dito naman, pwede natin kunin yung value ng C. Same process, cross-multiply si sine C dun sa kabila. So, this is equal to A sine C over sine A. Now, balik tayo dun sa ating scissors. Diba sabi natin doon, 1/2 B times C times sine A. Now, substitute lang natin ano yung value ng B and C dito. So, this is 1/2 times yung B natin na A sine B over sine A multiplied by C natin. Yung C naman natin is A sine C over sine A, and this is multiplied to sine A. Now, if we simplify this, so maka-cancel itong isang sine A. So, ang matitira, so we have 1/2. Meron tayong dalawang A sa taas, no? So, that's A squared. And then, sine B, sine C, tapos merong natirang isang sine A sa ilalim. So, basically, ito yun. Ito na yung formula na ito. And then, if you do that considering the other angles and sides, for example, dito naman kayo sa vertex B, tapos same process. So, 1/2 AC times sine B. And then, derive the value ng A and C. You can get this formula. And then, same with the vertex C, you can get this version of this formula. So, yan yung ating formulas of area. So, actually, hindi lang naman limited dyan. Pero, nilimit lang muna natin for the formulas na related lang dun sa pag-measure ng triangle. So, on some branch of mathematics, meron pa tayong pwedeng ibang gamiting formula in order to
compute for the area of triangles. Next property, we have the centroid. Now, when we say centroid on some engineering subjects, we also refer it as the center of gravity or the center of mass. Pero dito kay triangle, when we say centroid of a triangle, ito yung point kung saan nagsasalubong yung ating tatlong medians. So, pag sinabi nating median, no? Example, etong line na ito. So, this is a median drawn from vertex A papunta dun sa side BC. Pag sinabi nating median, so from one vertex, pupunta siya dito kay side BC such that etong point na ito, so I hope nakita, so yung point na yan yung midpoint ng ating side BC. So, kung mapapansin nyo yung mga linya na nandyan, ibig sabihin, this, kumbaga ito yung total na BC, no? Ito yung point kung saan tumama yung median. So, kung ito is x, ito rin ay length x. Ibig sabihin, equal sila. So, ganun gumagana yung isang median, no? From one vertex to one side such that yung one side will be divided into two equal lengths. So, yun si median. So, basically, yung kulay red line na to, yan yung median drawn at vertex A. So, ito yung formula na ito, no? Now, considering vertex B naman, so from vertex B papunta kay side AC, so hati niya din yung ating side AC into two equal parts. So, this is equal, no? And same with the vertex C papunta kay side AB. So, maahati din into two equal parts. Now, if you draw yung intersection ng ating tatlong median, kung saan sila mag-intersect, yun yung tinatawag nating centroid. Now, this formulas is actually yung derived formula na para dun sa length ng ating mga median. Take note, ito no, basically, ito yung ating MA. Ito naman, ito yung ating, tagilid. Ito yung ating MB. And this one, ito yung ating MC naman. So, ito yung mga derived formula na. So, medyo mabilis lang din kabisaduhin kasi halos magkakamukha sila. So, dito ang pattern kung median at A, so yun yung minus A squared sa dulo. Tapos, ito nasa unahan, so 2B squared, 2C squared. So, with this, median drawn at B, minus B squared yung nasa dulo ng formula. So, M median na C, minus C squared yung nasa dulo. Parang same form sila. So, parang pinagbabaliktad-baliktad lang natin. So, same dun sa ibang formulas natin for the area, for the sine law, mga ganun siya. So, ito yung ating tinatawag na centroid. Next property is the orthocenter. So, dito kay orthocenter, ito naman ay intersection ng ating mga altitudes. So, yung mga altitude natin, for example, this one. Ito yung altitude considering this side, AC. So, pag sinabi nating altitude, it is the same thing as the height ng ating triangle considering a selected base. So, take note, itong mga altitude, parang doon sa formula natin ng 1/2 base times height. So, dapat perpendicular sila. So, kaya meron tayong symbol dito na right angle na yung intersection nila. So, mag-drawing lang kayo from each vertex papunta dun sa subtending side nila ng perpendicular na line. From vertex papunta dun sa side na yun. So, yun yung mga heights natin. And then, if we find the intersection ng tatlong altitudes natin, yun yung tinatawag nating orthocenter. So, this is the fourth property of triangles natin. I-label na lang natin. So, etong mga yan ay mga altitudes or height. Next is the in-center. So, when we say in-center naman, this is the intersection ng ating mga angle bisector. So, dito sa ating mga vertex, let's say yung ating vertex A, ang angle niya dito in total, syempre, this is angle A. Now, when we say angle bisector, so yung angle at certain vertex is mahahati into two equal parts. So, kung itong buong ito is angle A, so hinati natin siya sa dalawang A over 2. So, basically, yung line na drawing nyo from that vertex papunta dun sa subtending side niya, ito yung tinatawag nating angle bisector. So, binabisect niya, ibig sabihin, hinahati niya into two equal parts yung ating angle.
And if we do that on all of the vertex of all the interior angles, so magkakaroon ng intersection ulit yung ating angle bisectors. So yung intersection na yon tinatawag nating in-center. And then etong si in-center, actually meron pa siyang isang property, no? Yung in-center natin, basically yun na din yung center ng ating in-circle. So when you say, so etong circle na to na nakikita natin sa loob, so yan yung tinatawag nating in-circle. So para siyang circle inside a triangle. Or in other words, it is the largest circle that can fit inside our triangle. So, etong center ng circle na to, basically, yan din yung ating in-center. Now, syempre, sa isang circle, meron siyang radius supposed to be. So, yung radius na to, ito yung mga yon drawing natin. So, nagtatouch sila dun sa ating sides ng ating triangle. And then, meron tayong formula dito ng area gamit yung ating in radius. So, meron tayong circle. Siyempre, merong radius dyan. So, ang tawag naman natin sa radius niya is in radius. So, itong R na to, yan yung ating in radius. So, para makompute daw yung area, so take note yung area na yan is area ng triangle. Hindi siya area ng circle, ha? So, pag area ng circle, pi r squared or pi over 4 diameter squared. Pero yung mga area na nakalagay dito sa ating slides ay area ng triangle, no? And then, eto naman, i-multiply daw natin si in radius ng, so yung S natin, ito yung semi-perimeter. So, basically, area is equals to in radius times the semi-perimeter. And then, yung S natin, so it's the same formula dun sa ating previous slide na kalahati ng perimeter. So, that's our in-center. Next property is the circumcenter. So, dito naman, pag sinabi nating circumcenter, ito yung perpendicular bisectors natin. So, itong mga to. So, bisector, basically, etong sides na to ay equal din. So, hahatiin natin yung bawat side ng triangle natin into two equal parts by drawing a perpendicular line to that sides. So, ito yung mga yon. So, hindi necessary, no, dito kasi medyo mahirap siya i-drawing actually. So, kaya medyo parang dire-diretso ito, no? Pero in real drawing, kumbaga dun sa naka-scale talaga, possible na hindi rekta dito, no? So, nagkataon lang, so mukha lang talagang diretso dito. Pero most of the cases, kung magdodrawing kayo ng perpendicular bisector, so ito yung mga, no? Ito yung ating tinatawag na perpendicular bisectors. So, these are lines that divides the sides into two equal parts na perpendicular dun sa side na yon. So, possible kasi pag nag-drawing kayo, ang itsura lang hanggang dito. Tapos, hindi talaga sila tatama dun sa bawat vertex. So, minsan, possible ganun yung case natin, no? So, dito, yung intersection ng ating perpendicular bisector, tinatawag natin siyang circumcenter. And then, meron din tayong circle dito. Basically, si circle naman na to, ito yung tinatawag nating circumcircle. So, ito yung circle circumscribing our triangle. So, pag magdodrawing ka ng circle such that yung vertex ng ating triangle ay nandoon mismo sa pinaka-circle natin. So, yung circle na yun, yung tinatawag nating circumcircle. And then, meron tayong formula dito, no, ng area. So, take note, itong area na to ay area ng triangle natin, no, sa loob ng circle, hindi siya area ng circle. So, meron tayong relationship dito. For the area ng triangle, it is the product of the sides of the triangle divided by 4 times the radius of our circumcircle. So, I hope na gets itong formula natin, no? So hindi naman siya property, no? Pero common kasi, pag nababanggit na yung mga previous properties natin, so naisasama ito. So, ito yung ascribed circle naman natin. So, originally, ito yung ating triangle, no? Triangle with sides ABC. Now, if you want to get the area of this triangle, considering an ascribed circle, so ito yung tinatawag nating ascribed circle, no?
Kapag check natin and extend natin yung dalawang sides, tapos nag-drawing tayo ng circle such that yung circle na yon is touching yung isang side ng triangle natin. So, for this case, ito yung side A natin. Yung circle natin is tangent to that. Kumbaga, merong point kung saan magdidikit yung side A natin tapos yung circle. Ito yung tinatawag nating ascribe circle, no? Or X circle. Minsan, tinatawag din siyang X circle. X circle. So, ito, kamukha siya ng formula ng ating in-center, no? Yung area ng in-circle. Pinagkaiba lang dito, kanina, A equals to R times S. Pero dito, yung S is subtract mo muna dun sa side kung saan nagtatouch yung ating circle. So, possible din kasi, for example, in-extend natin itong dalawang sides na to ng triangle. Medyo mahirap lang mag-drawing, no? Tapos mag-drawing ka ng circle, let's say, meron mag-drawing ng circle sa pentam. Pero assuming, so, imagine nyo na lang, no? Pagpasensya nyo na. Let's say circle yan. Ito naman, you can get the formula ng area of the triangle as R. So, yung R na to, pangalanan na lang natin siguro malaking R. So, R, so ito yon times S minus C. So, basically, yung isusubtract nyo sa S dun sa formula is kung anong side yung nakatouch dun sa ating circle. And then S is still the semi-perimeter. And then, I think this is the last property. We have the Euler's line. So, when we say Euler's line, it is that line that passes along the orthocenter, centroid, and circumcenter. So, kung mag-drawing man kayo, so medyo mahirap kasi siya drawing talaga lalo at magkakasama yung tatlong property natin, no? Pero dito, so ito yung ating Euler's line, no? And then, ang gusto ko lang i-highlight na property dito na isa pa, so yung distance from centroid to circumcenter, so yun yung distance D. So yung distance na yan is twice the distance from centroid naman papunta kay orthocenter. So yun yung ating relationship ng distances ng tatlong property na to. And then yung line that passes these 3 points, yun yung tinatawag nating Euler's line.